Totoo po bang nare-lessen ang menstrual cramps pag uminom ng cola or coke? So, in this stage, kung depende sa physical manifestation. Depende sa physical manifestation. Hi everyone, I'm Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. So today, sasagutin natin yung mga questions na pinadala nyo sa Instagram and Facebook accounts ko. Without further ado, let's start. Ano po possible cause ng sakit ng dibdib? Yung para pong may nakabaon na mabigat kada galaw ko po is naputol na yung tanong niya. So first of all, gusto ko malaman kung ilang taon ka na kasi maraming causes ng chest pain. Usual causes ay yung mga musculoskeletal pain, mga costochondritis, ibig sabihin may inflammation lang sa ribs mo or sa buto mo or sa muscles mo. Sometimes naman may mga patients din na yung chest pain nila may kasamang warm sensation o parang heartburn na tinatawag, yun yung GERD. Sa mga severe cases naman na kailangan ng dalhin sa emergency room, usually andyan yung mga acute coronary syndrome. Nararanasan to ng mga patients na merong history ng heart attack. So kailangan ka ma-ECG, kailangan makuha yung dugo mo for troponin. Other causes naman, pwedeng aortic dissection. Ibig sabihin yung aorta mo napupunit siya sa gitna. So maraming dahilan ng pagsakit sa dibdib. But if you're young, wala namang history ng any cardiac disease, probably muscle pain lang yan. But still, dapat kang ma-work up. Anong edad ba, Doc, nag-uumpisa ang pag-mature ng katawan sa babae? Yung usually na edad. Well, in pediatrics, meron pong tinatawag na Tanner staging. So, in this stage, kung depende sa physical manifestation. Depende sa physical manifestation. Depende sa physical manifestation ng patient, in stage ng mga pedya kung ano yung sexual maturity ng bata. It depends sa pubic hair, sa breast structure ng patient. Hi Doc, totoo po bang nare-lessen ang menstrual cramps pag uminom ng cola or coke? I don't think merong connection yung coke or sugar content ng kinakain sa menstrual cramps or PMS. But what can help PMS or yung painful na menstruation is, of course, damihan yung exercise. Kasi long-term exercise causes decrease in pain mediators sa may pelvic area. And of course, another tip is yung naglalagay ng mga hot compress sa may puson, yun, nakakatulong yun. Pero kung yung menstruation mo is hindi na makontrol ng mga pain medications, ng hot compress, tapos laging pasevere ng pasevere, buwan-buwan, dapat maimbestigahan, dapat mag-rule out tayo ng mga secondary cause. Baka meron ka ng endometriosis, meron kang adenomyosis, baka may pathology na sa mattress mo. Doc, feeling mo ba hot ka like catch ka? Hindi ko masyadong mag-gets yung humor ng mga kabataan. Tanda ko na yata. Any tips po? Doc, any tips po to prevent memory loss? Prevention of memory loss, of course, dapat your brain should be active all the time. Engage in activities that will stimulate your brain. Mag-solve ka ng mga puzzles, magbasa ka ng mga libro, or maintain a healthy, active lifestyle. Parang sasakyan lang yan. Kapag tinengga mo na yung sasakyan na hindi mo ginagamit, mas mabilis siyang masira. Hi Doc, ano po sanhi ng pagsakit ng kabilang ulo? Tas hanggang leg po. Okay, so Iashi, for a young patient like you, ang una kong maisip dyan is musculoskeletal pain. So, it's either may mali sa pagtulog mo. Itong neck area natin, maraming delicate na structures dyan. Andyan yung nerves, andyan yung blood vessels, andyan yung spinal cord. Mataas na ba yung BP mo? Kasi kahit yung mga bata ngayon, kahit mga 25 years old, tumataas na yung BP. So, pwedeng symptoms to ng hypertension. Pwedeng migraine kung lagi ka nagpupuyat or overwork, or meron kang bisyo, sigarilyo, alak, pwede makakontribute yun, pati yung kape. Or sa mga rare na kaso naman, pwede kang merong mga neurologic diseases na pangbata. Doc, may scientific explanation po ba behind dreams or nightmares? Well, ang may share ko lang regarding dito, merong iba't ibang stages ng sleep, di ba? And sa mga stages ng sleep na to, iba-iba rin yung brain activity natin. Nadidetect yan sa mga brain waves or sa mga wave pattern ng utak natin kapag natutulog. And yung pinaka-active na stage ng sleep is yung REM. And dyan nangyayari yung nightmares, dyan nangyayari yung dreams. Regarding nightmares or mga dreams mo, I think it's all because of your subconscious memories. Doc, best diet from kidney or for kidney problem patients. Well, it depends kung anong kidney problem. Ano ba yan? CKD? Yung sira na talaga yung kidney or meron lang bato sa bato. Pero if we are talking about mga CKD patients, of course, importante na bawasan yung salt intake nila and water content ng kinakain nila. Excessive salt intake and water intake, it will further cause progression of hypertension. Damihan yung pagkain ng gulay, prutas, fish, and mga whole grains. Hi Doc, okay lang po ba uminom ng CoQ10? So, sa pagkakaalala ko sa ano to, 'di ba? Sa ETC,
sa electron transport chain sa loob ng cell para makapag-produce ng energy. So yeah, may mga supplements na nag-claim na merong CoQ10 na component yung mga supplements na yon. And there are studies na nagsasabi na it helps sa mga cancer patients, it helps sa mga diabetic patients, sa mga hypertensive. Kasi nga, meron din daw antioxidant effect ito. But if you have a healthy body, wala ka namang ibang sakit, I think hindi ka na uminom na to. And of course, meron din to mga adverse effects. Such as sa liver, baka tumaas yung liver enzymes mo kapag sobra-sobra. But still, if you want to try, it's better to ask your doctor regarding this. Have you found your purpose in life? Doc, nakakataba po ba ang gatas, especially Bear Brand na powdered milk? Of course, gatas, meron niyang calories, meron niyang fat content, may tendency talaga na mag-gain ka ng weight as long as yung calorie intake mo is mataas. Especially, alam ko, especially pag powder, kasi pag powdered, meron pang kasamang sugar yan. So, dagdag calories yun. How to cure finger toe numb? One of the most common causes kaya nawawalan ng pangdama do sa hinlalaki sa paa is of course yung uncontrolled diabetes. Yun po yung tinatawag na diabetic foot. Sa uncontrolled diabetes po kasi sa sobrang taas ng sugar, naapektuhan na po yung mga nerve fibers sa paa, pati po yung mga blood vessels. Kapag naapektuhan na sila, yung dugo po na pupunta sa paa natin is nababawasan. Kapag nabawasan yun, may tendency na magkaroon ng infection. At since apektado na yung nerves, nababawasan yung sensation ng paa. So kapag nagkaroon ng sugat dyan, hindi natin nararamdaman. May sugat na pala. At yung sugat na yun, dun pwede pumasok ang bakterya at pagmulan ng infection. What makes you blush? Puro pagpapakit ginagawa ko dito. Doc, okay lang po ba kung yung mask mo is disposable tas may nakapatong po na cloth? Para saan yung cloth na nakapatong? For me, just use yung mask lang, yung single mask lang. Okay na, kaya wag mo nalagyan ng cloth kasi tendency ng cloth, baka i-reuse mo pa, lalabhan, tsaka baka makaipon pa ng dirt yon. Doc, what's the most common cause of pinched nerve in the neck area? So, siguro may nararamdaman siyang nangingimay dito. So, again, one of the most common benign causes nito, lalo na sa mga batang age group, is yung musculoskeletal pain. But if you're experiencing it for a long time now, matagal mo na ito na-experience, we should rule out any radiculopathy. Meaning, baka meron ng naiipit na nerve root dun sa may spinal canal mo, kung saan dumadaan yung mga nerves, pwede mag-cause yun ng pain. So, pwede magpa-request ng MRI to further investigate kung may radiculopathy ka. Doc, normal po ba ang paglalaway pag natutulog? Yes, of course, it's normal naman. Kahit ako minsan naglalaway ako pag napapasarap yung tulog ko eh. But pag naranasan mo to kahit gising, yung tipong naglalaway ka na talaga, hindi mo na makontrol, symptoms to na meron kang brain dysfunction. Usually sa mga bata, sila yung merong mga cerebral palsy, yan. Sa mga matatanda naman, usually mga neurodegenerative diseases, mga Alzheimer's, mga Parkinson's, yan. Pero kung bata ka pa, tas tuwing natutulog lang naman, and as long as nakokontrol mo siya pagkagising mo, I think it's normal. Doc, paano if napasukan ako ng tubig sa tenga, ano po dapat gawin? Pa-help po. So, yung tenga natin, meron tatlong parts yan. Yung inner ear, middle ear, and external ear. Yung external ear, dyan nag-accumulate yung mga tubig. Usually kapag sa mga swimmers. And kapag sobra-sobra yung tubig doon or excessive yung moisture sa area na yun, pwede mag-accumulate yung bacteria doon. Kapag dumami yung bacteria, pwede magkaroon ng infection, pamamaga, edema doon sa area na yun, and pwede mag-cause ng acute otitis externa. So every time lumalangoy tayo, lalo na kayong kakatapos na ng summer, it's important to keep our external ear na dry. What's the cause of hemorrhoids po? So hemorrhoids, para yung varicose veins pero sa may anus mo. So yung mga blood vessels mo doon, specifically yung mga veins, lumalaki siya, tumataba siya. And usual causes nito is low fiber diet and constipation. So I guess diyan ko natatapusin ang video na to. Again, sana marami kayo natutunan. Kung nag-benefit ka dito, please like, share, and subscribe. Once again, I'm Dr. Alvin Francisco, signing out.